Usapan natin mga kababayan, napakaganda po nito dahil habang nag-i-scroll po tayo kanina ay may nakita po tayong isang balita na kung saan meron daw pong binitawang salita etong si Andrea patungkol daw po sa ugnayan nito dito kay Daniel Padilla. At parang sinasabi mga kababayan doon sa nakita nating post kanina na ito daw pong si Andrea ay parang binigyang liwanag yung pagkakalink niya dito kay Daniel Padilla mga kababayan, dahil parang ang sinasabi doon ay June pa lamang 2023 ay nagsisimula na po silang mag-date. Ang tanong mga kababayan, kung may katotohanan ba yun? So ngayon mga kababayan, nasa sa inyo na lamang naman po yun kung paano po ninyo titingnan yon. Pero para sa akin mga kababayan, mas nalulungkot ako para kay Catherine kasi kung titingnan po natin halos lahat na mga interview niya wala siyang paninira about Daniel. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, alam naman natin na napakaswerte ni Daniel dito kay Catherine dahil napakabait mga kababayan. May lumabas na post kanina na kung saan mga kababayan, eto napakatindi din ito. Dahil eto pong si Nanay Lolit Solis ay naglabas po ng pahayag patungkol po dito mga kababayan kay Andrea. Dahil sabi po dito, basahin po natin, ang source po ulit natin mga kababayan, walang iba po kung hindi itong Abante TNT, tunay na tabloidista. Ano po, so kanila po yan, hiniram lang po natin. So sabi po dito mga kababayan, say ni Lolit Solis, sana hindi wild si Andrea sa totoong buhay. Sana daw hindi daw wild etong si Andrea sa tunay na buhay. So ito basahin po natin, ito daw. Naawa ang showbiz columnist na si Lolit Solis kay Andrea Brillantes dahil tumatak na raw rito ang image or imahe ng pagiging liberated at wild. Grabe, biruin nyo mga kababayan, si Nanay Lolit Solis naawa dito kay Andrea. Bakit? Dahil nga tumatak na daw dito kay Andrea yung pagiging liberated at wild mga kababayan. Dahil kung makikita nyo naman, ilang beses nang nagkaroon ng boyfriend si Andrea. Tapos mga kababayan, kay hiwalay lamang dito kay Richie Rivero, talagang nalilink na dito kay Daniel. Tapos nalilink dito kay Elijah. Tapos ngayon mga kababayan, may lumalabas pang balita na may bagong boyfriend daw etong si Andrea na naman. Kung totoo man yun mga kababayan, ay talagang napakatindi nga. Napakatindi. So anyway, basahin pa natin. Sabi pa dito, naawa ko kay Andrea Brillantes dahil sa mga sinasabi at iniisip ng mga tao sa kanya. Yun bang tumatatak na yung mga kontrobersye na nagawa niya at ngayon tuloy iniisip na ganun nga talaga si Andrea sa tunay na buhay, ani ni Lolit Solis. Dahil kung makikita nyo mga kababayan, sabi ko nga, nababasa din naman natin sa mga pahayagan, hindi naman din talaga mga kababayan maitatanggi na mag-iisip yung mga tao nang hindi maganda kay Andrea. Gaya nga ng sabi ko kanina, talagang naliling kay Daniel, naliling kay Elijah, tapos may bagong boyfriend pa mga kababayan, may mga nakita pa tayong balita patungkol doon. So ngayon, hindi talaga magtataka yung mga tao kung bakit nababatikos o tinatawag si Andrea na gano'n. So ngayon mga kababayan, ang sa akin lang naman, siguro sobrang bata pa nitong si Andrea at hindi pa alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Siguro para sa kanya mga kababayan, talagang kapag ka nagkaroon siya ng crush, kinakailangan mapapunta sa kanya or di kaya naman mapansin siya mga kababayan. Parang ganon. Yun nangyayari dito. So bata pa itong si Andrea, hindi pa niya alam, para sa akin na in my own opinion, hindi pa niya alam yung tunay na pagmamahal, yung kahulugan. At hindi pa niya alam kung paano ba magmahal nang hindi siya nahuhusgahan ng ibang tao or di kaya naman nakakapanakit ng ibang tao, lalo na ng ibang relasyon. Kung totoo man, yung mga balita patungkol po sa kanya. So ngayon, wala pa sa stage ng maturity etong si Andrea para sa akin mga kababayan. Kaya siguro, yung mga desisyon niya sa buhay, paiba-iba. Kaya ang ibang mga desisyon niya mga kababayan, mostly ang pinupuntahan, may mga ilan-ilan na mga pagkakamali. So anyway, pagpatuloy pa natin. So sabi pa dito, basahin pa natin, umaasa naman daw si Lolit na sana ay hindi wild sa totoong buhay si Andrea. Sana nga hindi sa totoong buhay ang mga pagiging wild ng image ni Andrea. Dahil sayang, isa siya sa pinaka-promising na young star. Sa ngayon, maganda at talented, kaya naman crush ng bayan sa adpa niya. Pero naniniwala naman si Lolit Solis na nakakatulong kay Andrea ang mga isyong kinasasangkutan nito. Yan po yung sabi dyan. Siguro, iyong controversy na iyon ay nagbibigay hotness sa personality niya. Alam mo bang crush siya ng mga teeners na lalaki at para sa kanila ay pinakayaming young star sa ngayon. Lahat ng mga kontrobersya tungkol kay Andrea Brillantes parang naging way para isipin ng mga teeners na very hot at liberal si Andrea, kaya number 1 sa listahan ng mga crush nilang young star. Iba din dating niya, parang young bold star na pang teeners. Kaya naman very yummy siya sa mga mata ng mga kabataan. Yan po yung sabi ni Nanay Lolit Solis. Pero ngayon mga kababayan, hindi talaga natin may aalis na napakalaki ng ambag ng isyong ito, ng mga isyong ibinabato kay Andrea sa kanyang
karera dahil mas lalong lumalakas etong si Andrea mga kababayan. Gaya nga nasabi sa iba't ibang mga pahayagan, sa nangyayaring ito kay Andrea sa pagkakadawit ng kanyang pangalan, mas lalong dumadami yung mga nagpapa-endorse dito kay Andrea, yung mga negosyante na nagbibigay ng oportunidad na makilala yung kanilang mga negosyo at nagtitiwala dito kay Andrea mga kababayan. Kaya nga swerte etong si Andrea sa papasok or sa darating na 2024 dahil marami po na mga advertiser ang naghihintay sa kanya mga kababayan, dulot ng mga issue na ibinabato laban sa kanya or mga issue na kinasasangkutan niya. So sabi ko nga mga kababayan, hindi naman natin talaga maiaalis yan dahil bad or good publicity is still publicity. Kaya nga kung mapapansin ninyo mga kababayan, sa panahon ngayon kahit maghubad gagawin na para makilala lang. Kasi nga kung ano yung masamang sasabihin sa'yo ng tao on social media, online, makakatulong na malaki din yan. At dito matatalakay din po natin yung patungkol po dito sa sinasabi sa Abante. Una sa balita na ito daw pong atin ni Katrin, di raw bet etong si Daniel Padilla o hindi gusto etong si Daniel Padilla para dito kay Katrin. Ganun po katindi mga kababayan. At ito pong sunod po nating itatakal dito, yung lumabas ding balita kanina na kung saan mga kababayan, pinangaralan po ni Nanay Christopher Min etong si Carla Estrada patungkol po dun sa pagsagot at pamumuna ni Ma'am Carla Estrada dun sa mga nagpapakalat po ng fake news mga kababayan. Ito nga ating talakayan dito sa nakita nating balita, galing po dito sa Abante, una sa balita. Sabi po dito mga kababayan, ate ni Katrin di raw bet etong si Daniel. Basahin po natin. Eto daw, noong Sabado pa namin nakita ang pinost ni Kay Bernardo, ate ni Katrin Bernardo, na karma song ni Taylor Swift sa kanyang Facebook account, pero hindi ako nag-react agad kasi personal ko siyang kilala at ang dalawa pang nakatatandang kapatid ng aktres, yan po yung sabi dyan mga kababayan, hindi sila magpo-post or magkukomento para siraan ng isang tao. Uulitin ko, ang sinulat ko rito sa Abante, hindi pala magkakapatid na sina Tin, Kay at Kevin, pati ang magulang ni Kat na si Mami Min at Daddy Teddy. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Siguro ang nagsulat nito malapit sa pamilya Bernardo. Yun yung nakikita ko dito mga kababayan, kasi kung pagbabasihan natin to, talagang halos alam na alam niya yung ugali ng mga kapatid nitong si Katrin. Ano po, so sabi dito, kung makikita nyo naman, binasa natin, eto daw pamilya Bernardo, hindi daw po ito basta magpo-post or maglalabas ng mga pahayag na makakasira sa ibang tao mga kababayan or kahit na kanino. Yun po yung sabi dito. So ngayon, basahin pa natin. Alam nila ang nangyari sa bunso nila. Sa pamilya, masaya man ito or malungkot, automatic na susuportahan nila si Kat sa lahat ng pinagdadaanan nito, pero never sila nakisawsaw. Yan po yung sabi dyan. So sa madalit salita, hindi po ito katulad nung iba na porket involved yung kasamahan nila sa tahanan, automatic nakikitirada din sila. Parang ganoon mga kababayan. So sabi pa dito, pero dahil siguro hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang hiwalayang Katniel na naging national issue na siya, at kahit simbahan, noontime show, especially occasion, at kahit sa abroad ay number one topic, kaya kinukonek ng mga netizen ang nasabing post ng pangalawang panganay na kapatid ng Asian phenomenal superstar or kapatid nitong si Katrin. Mga kababayan, dahil kung makikita nyo, di ba, nag-share or nag-post etong kapatid nitong si Katrin mga kababayan ng lyrics ng kanta nitong si Taylor Swift na Karma mga kababayan. So ngayon, ikinonekta yon ng mga netizen. Gaya nga nasabi ko sa inyo mga kababayan, hanggat ang mga netizen ay patuloy na nagtatanong at hindi alam yung tunay na dahilan ng hiwalayang Katniel, talagang kahit na anong i-post dyan ng mga kapatid ni Katrin or kahit na anong i-post dyan sa pamilya nitong si Daniel Padilla ay talagang nakaabang sila. Bumalik na ito sa UK para mag-work ulit, ang atiti nila ang humalili sa pagtulong sa amin hanggang sa mabuksan namin ang unang branch at mga sumunod pang mga branches ng nasabing negosyo. Pero kilalang pinaka-vocal sa tatlong kapatid ni Kat, si Kay. Sinasabi niya talaga ang gusto niyang sabihin ng walang halong kaplastikan at pang-e-clay. Naalala ko pa nga yung kwento na hindi bet ni Kay si Daniel Padilla for her youngest sibling nung nagsisimula pa lamang itong manligaw sa kapatid. So sa madalit salita mga kababayan, eto daw kapatid nitong si Katrin Bernardo na pangalawa sa magkakapatid, hindi daw po bet or hindi gusto etong si Daniel Padilla para sa kanyang kapatid mga kababayan. Sa madalit salita, etong si Daniel Padilla po talagang ipinaglaban din nitong si Katrin mga kababayan nung panahong nanliligaw pa lamang etong si Daniel dito kay Katrin. At dahil nga gustong gusto ng kapatid na bunso
etong si Daniel mga kababayan at nanliligaw etong si Daniel dito kay Catherine, doon nga nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin din ng pamilya mga kababayan, tapos humantong pa sa ganito na hiwalayan. Tapos may mga bali-balita pa, may mga lumalabas pa na ang dahilan ng hiwalayang ito ay dahil sa sobrang pambababae nitong si Daniel Padilla, kung may katotohanan man yon. Tapos naliling pa etong si Andrea, yun yung pinakamatindi dito dahil kung makikita nyo, alam naman natin na itinuring na matalik na kaibigan ni Catherine etong si Andrea, tapos hindi natin lubos akalain na maiiling pa etong si Andrea dito kay Daniel. Dahil sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kung hindi tunay ang ibinibintang kay Andrea, baka nagsalita na yan nung nakaraang pa. So nga lang, ang problema ngayon mga kababayan, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita etong si Andrea? So means mga kababayan, at kahit yung mga kaibigan ni Andrea hanggang ngayon nananatiling tahimik. So means mga kababayan, baka may itinatago nga. Patanong lang naman po yan, baka lang naman. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, basahin pa natin. Pero tinanggap niya ng buong puso si Daniel nang maging boyfriend ito ng little sister niya. So kung si Daniel ba ang pinatatamaan ni Kay sa post niyang yon, ay siya lang naman ang nakakaalam sa inamin niyang hiwalayan with Daniel na first only boyfriend niya. Yun lang, yun yung sabi dito mga kababayan. So sa madalit salita, napakaswerte pala kung tutusin itong si Daniel Padilla mga kababayan. Dahil kung tutusin mga kababayan, kahit pala ayaw ng ilang mga kapatid nitong si Catherine Bernardo, ay masasabi rin natin ay pinaglaban din niya itong si Daniel Padilla. At saka ang pinakamatindi pa dito mga kababayan, bunsong anak pa pala itong si Catherine. Ano po, bunso pa pala, sa magkakapatid pala ito at sa pamilya. Titingnan po natin, talagang napakasakit sa pamilya Bernardo yung hiwalayang Katniel mga kababayan. Pero kahit ganun pa man mga kababayan yung kinahantungan, nakikita naman po natin na hindi sila nakikisawsaw sa mga issue mga kababayan. Hinahayaan lang nila after nung pahayag ni Catherine, ayun na, hindi na sila nagsalita pa mga kababayan. Hindi katulad nung mga naglilipa na ngayon na keso daw mga kababayan, may mga nagpapakalat ng fake news at ginagawa ng ganito, ganyan. Ang gulo mga kababayan. Pero kung titingnan po talaga natin, ang pinaka-affected ng matindi dito, walang iba talaga kung hindi etong si Catherine Bernardo. Kasi babae yan mga kababayan. Alam naman natin ang babae pag nasaktan, sobrang tindi po niyan. Ano po, kung sasabihin nyo naman na pati si Daniel nasaktan, oo, sa puntong yon baka nga nasaktan din na itong si Daniel. Pero mga kababayan, talagang hindi pa rin talaga malinaw kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Baka nga mga kababayan, ng babae talaga itong si Daniel di umano, at ang babae niya ay itong si Andrea.